magandang gabi po. Mag-isama na sa online po. Magandang gabi po. Basa po tayo sa ating text na makikita sa Awit 91:15. Alam natin na po lahat yan, dito ba? Sabi po dyan, kapag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan, aking sasamahan at kung may problema ay sasakludohan. Aking iniligtas ang bawat isa ay karangalan. Basta ng Diyos, ang kanyang mga salita, pwede na po kayo po. Wala tayong lahat ng word. Sino po yung may prayer request sa Lord na matagal na hindi ka natutupod? Ako meron. Hindi ka natutupod. Ako minsan, tatanong natin ang Lord, naririnig kaya ako ng Lord? Kasi pagka nangyayari ko, hindi ka natutupad or natutulog kaya ang Diyos. Diba? Yun po yung minsan natatanong po natin yan eh. Kaya siguro natutulog ang Diyos kaya natatagalan. Kaya hindi niya naririnig yung prayer ko. Di ba ba yan yung kanta ni Gary G? At yan din po yung pag-aaralan natin sa kapit. Topic natin ay so, ano po ba yung tugon ayon sa Bible? Or what is the biblical answer? Makita po sa natin kung natutulog ba ang Diyos? Awit 121, 4 and 5. Awit 121, 4 and 5. Pakinggan mo ito. Ang nag-iingat sa mga taga-Israel ay bibigit o natutulog. Verse 5. Ang Panginoon ang nag-iingat sa iyo, siya'y kasama mo upang ikaw ay patnubayan. Amen. So ano po sabi daw sa verse 4? Hindi natutulog. Ang nag-ingat sa mga taga-Israel ay hindi umiidlit o natutulog. Natutulog po ba ang Diyos? Hindi. Sabi, God never sleep nor slumber. Kahit idlit, hindi ginagawa ng Panginoon. Para ano po? Para sa atin. He is awake 24/7. So bakit? Bakit kaya siya hindi natutulog? Bakit kaya hindi siya umiidlip? Ano po ang gayon po yung tanong natin? Why God never sleep nor slumber? Bakit hindi natutulog ang Diyos? Number 1, hear us. Hear us when we call or pray. Hindi po ba? Para sa every time na tatawag tayo, every time na mag-pray tayo, maririnig ng Diyos. To hear us when we call or pray. Yun po yung dahilan kung bakit hindi po siya natutulog. Para pagtawag mo, andyan agad ang sagot ng Lord. Sabi nga sa Jeremiah 33:3. He is always ready to hear the faithful ones who pray. Yun po, number 1 yun. Yung tinutugon niya, yung mga tapat sa kanya. Yung tapat na nagtitiwala sa kanya, umaasa sa kanya, yun yung number 1 na tinutugon na. He is always to hear our prayer. Kilala tayo ng Lord, alam niya kung gaano tayo katapat. Alam niya kung lumalapit tayo, totoo ba to? Alam niya kung lumalapit ka, kung oras lang ng pangangailangan mo. Pagka wala lang. So alam ng Lord kung sure na kung nandun yung katapatan po ng puso natin at talagang wala tayong ibang inaasahan kung hindi siya. Hindi siya yung last recourse. Tapos saan ka na nagpunta at humingi ng tulong, wala ka na mapuntahan, tsaka ka lang pupunta sa kanya. Alam ng Diyos yun. Amen po ba? Amen. Kaya po yun ang dapat po natin alalahanin na dapat siya po, sa kanya tayo nananalig na siya lang po talaga yung una natin tinatawagan. Show to the Lord that we remain true and faithful. Kahit kumisan talagang natatagalan. Yung po niya sa panalangin po natin, po, umasa tayo na darating din po yan in God's will and God's time. Pagkalooban niya, ibigay niya
sa perfect time. Sa time ng Panginoon, hindi sa time natin. So, dapat, kilala natin ang Lord. Pag kilala mo siya, hindi mo aasahan na, Lord, ngayon na. Instant. Hindi po. Dahil kung minsan, no pa nga sagot ng Lord eh. Pero, hindi po ba? Kung kilala mo siya, alalaman mo na, all things work together. Kaya na siya tumukod, meron mas maganda ibibigay ng Panginoon. Dapat nandun po tayo sa ganun kaisipan po na matatanggap din po natin ang sagot ng Panginoon ayon sa kanyang kalooban, hindi sa ayon sa ating kagustuhan. Amen po. Sabi nga sa awit 145, 18 and 19. Kayo'y malapit sa lahat ng tapat na tumatawag sa inyo. Verse 19, ibinibigay niyo ang nais ng mga taong may takot sa inyo, pinapakinggan niyo ang kanilang mga dating at iniiligtas Diyos. Hindi daing, ha? Binibigyan din naman ng daing ang Lord. Pero, ano ang pinapakinggan niya? Yung daing natin. Yung mga feelings natin sa Kanya, yung mga feelings natin, yun po, pinapakinggan ng ating Panginoon. Naririnig niya naman tayo kung minsan nga lang talaga nababalang or dinidelay niya talaga para makita kung gano'n tayo katapat. Kung tayo mananatili na umaas sa Kanya. Kaya kung minsan, may delay yung tactics din ang ating Panginoon. Diba? Kung mananatili ka ba or hahanap ka na ng solusyon mo sa sarili mo. So, sino ba ang sinasagot ng Lord? Yung may takot sa Kanya. Yung may takot na magkasala, yung may takot na magsalita, laban sa Kanya, laban sa Kanyang kapwa. At minsan, lalapit tayo sa Panginoon, pero meron tayong mga sinusumbong ng mga taong ayaw natin kung ano na sinasabi natin sa Lord. So, lalapit tayo, takot. Pag takot tayo sa Lord, yung tama salita ang magagamitin po natin. Katulad ng mga Israelita sa ilang, di po ba? Kung ano yung mga salitang masasama na sinasabi nila sa Lord, maging kay Moses, di ba? Kaya ano ginawa ng Lord? Pinatay ko nila. So, tuwa natin yun. Ayaw. Kaya siguraduhin po natin na pag babit tayo sa Lord, nandun yun talagang godly fear po natin. Hindi tayo nagsisinungaling sa harapan ng Panginoon. Kaya naging tapat po tayo. Amen po ba? Yun, panatilihin natin yung takot natin sa Diyos upang patuloy tayong maging tapat at totoong umaasa sa Kanya. Number 2, para ano bakit hindi natutulog ang Diyos? Protect us always. Kasi po, hindi nawawala ang storm sa buhay po natin. So, hindi yan mawawala. Kaya, gising ang Lord upang pangalagaan tayo sa lahat ng storms ng buhay po natin at sa lahat ng tatawag sa Kanya day and night. Kaya gusto ng Lord. Dahil pag dumadating yung bagyo, hindi mo naman sabing araw lang yun. Kahit gabi, meron. Kaya ang Diyos gising para po sa atin. Sabi sa awit 32, 6 and 7. Verse 6, kaya ang tapat sa inyo ay dapat nalalangin sa oras ng tawag-tawagin sa puso ng bahay na sila. Baha ko. Yung baha ay di sila kanina daing ngayon bahay. So anong gusto ng Panginoon? Perseverance. Persevere. Maging matyaga daw po tayo sa pananalangin. Araw-araw, kahit wala tayong kailangan, manalangin po. Hindi yung oras lang siyang tayo may kailangan. Makakaasa po tayo ng Diyos ay tumutugon. Literal man na bagyo yan, yung literal na bagyo, or
yung baha o yung lidon, literal man yan, o mga marating na mabibigat na pagsubok, andyan ang Diyos para tungkol sa atin. Tingnan po, para tayo daw proteksyonan ng Panginoon. Sabi sa awit 107, 28 to 29. Nababagabag. Sila ay napapagawag, piniligtas sila at sa kahirapan sila ay iligtas. Ayan, patahimikin ng lahat ng Diyos. Literal man yan, bagyo man yan, bagyong tunay na bagyo o problemang bagyo dumadating sa buhay natin, kaya yung patigilin ng Lord yan. Amen. Amen. Kaya po ba talaga? Amen. Lord, that is capable to protect us from all harm round the clock. Sabi nga po, just be still and find rest in the Lord. Basta nung nalaman na kaya find rest, sabi ng anawit natin sa inyo. Diba? And number 3, ano pa daw po, bakit hindi natutulog ang Diyos? Because He promised that He will not leave nor forsake us. And hindi na, maganda. Diba? Hindi siya natutulog, hindi niya tayo iniiwan. At hindi niya tayo pababaya. God is always present and available. Lahat siyang available. Naku, sabi nga, binasa natin sa Jeremiah, diba? At tumawag ka, tutulog siya. Walang, ano yun, ano yung mga hindi tayo mga contact. Ang Lord, lagi. Ang Lord, walang mga ganon. Lagi siyang present, lagi siyang available. All we need is learn to trust God and be contented. Sabi nga si Hebrews 13, 5 and 6. First man, iwasan niyo ang pagiging sa akin sa labis. Naging content ko kayo sa anumang nasa inyo. Huwag at sinabi Verse 6, kaya buong pagtitiwalang masasabi natin, ang Panginoon ang tumutulong sa atin, kaya hindi ako. Amen. Po, sigurado ba kayo na kasama niyo ang Diyos? Amen. So, wala po tayong dapat katapos. Hindi tayo magugutom dahil kasama natin yung Diyos. Sabi nga, di ba, dumaan ka man sa ilog. Hindi ka malulunod. Siyempre, ilog lang yun eh. Sa dagat. Hindi ka rin malulunod. Ayan po, dumaan ka man sa apoy. Hindi ka masusunod. Bakit? Kasama natin ang Diyos. Nasa natin ang Diyos. Kaya kahit ano po yung daanan natin na basta kasama po natin ang Diyos, nakakasiguro po tayo na wala tayong dapat na ikatakot. Dahil nakikita ng Lord at pinag-bless din niya tayo all the time. Nakikita niyo yung pangailangan natin. Kahit, di ba tayo, kahit hindi ka nga humingi, alam naman ng Lord yun eh. Bago ka pa humingi, alam naman niyo yun. Ang gusto lang niya, humingi ka para ipakita mo na nagtitiwala ka sa Kanya. Na alam mo, maasa ka na itong Diyos ko, bibigay niya sa akin ito. Yun ang gusto ng Lord. Yung bilang lambing, diba, hingi tayo. Yan po ang gusto ng ating Panginoon. Kaya nga, He never stop. He never sleep. He never slumber. Para na sa ganon, marinig niya po ang bawat daing po natin. Ang bawat panalangin po natin. Sabi sa Romans 10:12, pakagasa ng purpose. At ang pangako ito ay para sa lahat dahil walang pagkakaiba ang Hudyo sa hindi Hudyo. Ang Panginoon ay Panginoon at ang pinagpapalan niya ang masagana ang lahat ng tumatawag sa Kanya. Sino daw ang pinagpapala ng Lord? At tumatawag sa Kanya. Paano siya magpala? Masagana ang pagpapala. Pag hindi tayo tumawag,
wala. Kaya gusto ng Lord, tumawag po tayo. At pag tumawag naman tayo, pag nagbigay siya, sagana. Yan po ang pangako ng ating Panginoon. Ayan po yung tandaan natin na kung hindi pa natutugon yung ating mga panalangin po, may dahilan ng Diyos. Laging may dahilan ng Diyos. At sa takdang panahon, sabi nga natin, matutugon din po tayo sa ating mga panalangin because there is time for everything para sa Panginoon. Hindi lang ang gagawin natin, persevere in prayer. Huwag tayong magsawa sa pananalangin po. Kapag hindi siya natutulog, naririnig niya, bawat prayer po natin, natutugon po siya dahil pangako nito. Sabi niya sa Job 19:25, Job 19:25. Ngunit alam kong din natutulog ang aking tagapagligtas na magtatanggol sa akin pagdating ng wakas. Amen. Napakaganda po nun. Alam natin na hindi natutulog ang ating tagapagligtas. Anytime na po, handa tayong iligtas, handa tayong ipagtanggol. Na po, pagdating na takdang panahon na kailangan po natin pinandun ang panahon. Wala pang oras. Meron po tayong tagapagligtas, meron tayong tagapagtanggol. Pagkat, busy ng Diyos. Dahil kanyang mga anak, handa siya makinig kapag tayo ay tumatawag. Pagkat po natin ang text natin, sa awit 91 verse 2, basahin natin lahat. Sige, bawat nagaganda o sige, pakinggan. Aking sasamahan ng problema ay sasaguluhan. Aking ililigtas ang bawat isa ay pararamdaman. Alam po natin yung mga verses natin po, konti lang yan, pero lahat po yan malaman. At nagsasabing hindi natutulog ang Diyos. Naririnig niya po tayo pala. Amen po ba? Amen.